Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Magkulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Hello! Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Sino-sino ba yung mga bulilit na yan? Tama! Kayo ang mga bulilit. At welcome sa ating panibagong lesson ngayong araw na ito. Nakangiti ka ba? Dapat nakangiti ha, dahil ang batang nakangiti ay handa lagi at nagiging bukas ang isipan sa mas maraming matututunan. O kaya, ngiti na. Ngiti na. Ayan, very good. At sa ating lesson ngayon, ay dapat i-ready ninyo ang inyong mga sarili. Okay? So bago tayo magsimula, kunin muna ang papel at ang lapis. Kung nandyan na ang lapis at papel ninyo sa inyong tabi, very good yan. Yung mga hindi pa na ilalagay ang lapis at papel sa kani-kanilang mga tabi, bibigyan ko kayo ng kaunting oras. Hihintayin namin kayo. Ayan, very good. Andyan na ang papel at ang lapis. Okay, pero bago tayo magsimula, meron tayong mga konting exercise. O nag-e-exercise pa ba kayo, mga bata? Baka hindi na kayo nag-e-exercise. Baka mga daliri na lang na e-exercise, kaka-games sa cellphone o kaya sa tablet or sa computer. Nako, bawas-bawasan yun. Kailangan yun ng physical exercise. Ano ba yung physical exercise? Yan. So, ngayong araw, mag-e-exercise tayo. Kahit saang lugar ka naroroon, pakinggan mong maigi ang ating exercise. Okay? Ready na? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Okay, unang exercise natin ay itaas ang dalawang kamay, ang kaliwa at ang kanan. Itaas. Itaas pa. Itaas pa. Ayan, very good. At stretch. Stretch. Tumingkayad. Gamitin ang mga paa, tumingkayad. Stretch. Okay, mahusay yan na pamamaraan ng stretching. Another ay arms forward. Okay? Dalawang kamay ay naka-forward at yung isa ay yung kaliwa mo ay dadalhin papunta sa kanan. Yan.
stretch mo, stretch. Hahawakan mo yung siko mo. Very good. Pupunta naman tayo sa kaliwa. Okay, yung kanang kamay ay pupunta sa kaliwang bahagi at hahawakan ng kaliwang kamay ang siko. Yan, para ma-stretch ang kamay. Bibilang tayo ng 1, 2, 3. Yan ang stretching sa kamay. Okay, yun namang ulo natin. Titingin tayo muna sa kaliwa, sa harap, sa kanan, sa taas, at sa baba. Ulitin natin ha. Ang ating ulo ay ipapaling sa kaliwa, sa harap, sa kanan, sa taas, at sa baba. Very good. Ngayon, mas gagalawin pa natin yung ulo natin. Okay, paiikutin natin. Pero hindi iikot hanggang likod ha. Baka naman na maiba yung pwesto ng inyong ulo. Okay, ganito lang, simple lang. Iikot ang ulo pakaliwa. Iikot ng dahan-dahan pakanan hanggang sa makarating sa harapan. Ulit. Iikot ang ulo pakaliwa. Papunta sa kanan dahan-dahan hanggang sa makarating sa harapan. Okay. Sarap ng pakiramdam, ano? Ganyan ang stretching. Okay, so ready na kayo sa inyong pag-exercise. Titingnan ko nga, talon nga kayo ng 5 ulit. Pag sinabi kong pagbilang kong 3, tatalon kayo ng 5 ulit. Okay? 1, 2, 3, talon! 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay! Nakakasunod kayo sa instruction ni Teacher Jo. Ulit? Sige, yung ibang hindi nakasabay, uulitin natin ang 5 ulit na pagtalon. Pagbilang ko ng 3, tatalon kayo ng 5 ulit. Okay? 1, 2, 3, talon! 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay na mga bata. Ayan. O, diba pinagpawisan kayo ng kaunti? Very good. Okay, ang susunod naman ninyong gagawin ay marcha. Sino ang marunong magmarcha dito? Aba, ginagaya na ako, mahusay magmarcha. Diba parang mga sundalo, nakakapagmarcha sila? Hanapin muna ang kaliwa. Nasaan ba ang kaliwa? Ang kaliwa ko ay ito. Ikaw, nasaan ang kaliwa mo? Ayan, sa iyong kaliwa, yan magsisimula ang pagtaas ng paa, susundan ng kanan. Sabay-sabay tayo. Pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. Marcha! Kaliwa, 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 kanan, kaliwa. Kaliwa, 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 kanan, kaliwa. Yan! Mahusay na pag-march. Tama na. Tama na yung pagmamarcha ninyo. Very good. At ang panghuli nating exercise ay jumping jack. Alam niyo ba yung jumping jack? Ganun. Okay. Kayo ay tatalon ng 5 ulit. Jumping jack. Pagbilang ko ng 3, kayo ay magja-jumping jack. Ready na? Parang hindi pa. Pakinggan ko nga. Ayun, ready na sila. 1, 2, 3, jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Yan, pinawisan na ang mga bata. Hingi kayo ng pamunas ng pawis sa inyong mga kasama sa bahay.
Punas muna, tapos inom ng tubig. At sa ating pagbabalik, magsisimula na tayo sa ating lesson. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Hello kids! Magandang araw sa inyo! Napakatagal na panahon na kayo ay nasa loob na ng bahay at talagang gustong-gusto nang lumabas. Kaya, kahit nasan man kayo sa Pilipinas, hello sa inyo! Meron akong magandang balita. Dahil alam kong gustong-gusto nyo nang makalabas, sama-sama tayong lalabas! Yes! Tama! Magkakaroon tayo ng online field trip. This time, ang ating pupuntahan ay under the sea. Magkakaroon tayo ng online under the sea adventure! Makakakita tayo ng iba't ibang sea creatures. Kaya kids, tutok lang, focus and observe para sa ating Under the Sea online adventure trip. Ready na ba kayo? Nako, matutuwa kayo sa episode na to, lalo na yung parents ninyo kasi isa sa mga lesson natin ay ang familiarization sa mga isda na kinakain ninyo. Kumakain ba kayo ng isda? O dapat kumakain ng fish ha? Kasi ito ay mayaman sa vitamin D and protein at mayaman din sa iodine, omega-3 fatty acids, vitamins and minerals na kailangan ng iyong katawan sa paglaki, not just to boost your physical but also your brain development. Ready na ba kayo para sa ating online Under the Sea Adventure Trip? Magsisimula tayo sa letter A. A. Alumahan o long-jawed mackerel. Masarap itong isda na to at galing ito sa family ng tuna. At matatagpuan ang mga ito sa karagatan. Alumahan. Ito naman ang bisugo. Mayroong kaunting pink, yellow and silver color. Ang tawag dito ay bisugo o threadfin bream. Common rin ito sa dagat at maraming pwedeng klase ng luto ang mga bisugo. Ito naman, ano ba ang pambansang isda? Alam nyo ba? Tama! Bangus! Bangus o milkfish. Mahalaga ang bangus dahil it represents our country at ilan sa mga provinces na top producers ng isdang bangus ay ang Bulacan, Pangasinan, Capiz, Iloilo at Negros Occidental. This fish has olive green skin at meron itong silvery scales at milky white ang kanyang bottom o yung ilalim o yung tiyan. Kaya ang tawag dito ay milkfish. Ano naman kaya itong reddish na isda at mukhang masarap? Ang tawag sa mga ito ay yellowtail fusilier.
Inihahantulad ito sa mga dalagang Filipina sa lalawigan noong araw na parang mga nakasuot ng pulang palda. Kaya ang tawag sa mga isdang ito ay dalagang bukid. Kumakain ba kayo niyan? Ano naman itong maliliit na mga isda na kulay silver? Ito ay niluluto bilang paksiw, piniprito o pinapangat. Ano kaya ang tawag sa isdang ito? Tama, dilis. Dilis o anchovy ang tawag rito. Ito naman ay extremely popular sa Pilipinas ang mga isdang ito dahil isa ito sa pinakamurang isda pero malasa. Ang tawag rito sa English ay mackerel scad o sa Tagalog ay galunggong. Galunggong. Ano naman kaya itong mga isda na ito? Mayroong pula, mayroong itim. Ito ay tinatawag na high-valued fish dahil malinamnam at malaman. Ang tawag dito ay lapu-lapu o groupers. Ito naman ang maya-maya o red snapper. Ang malalapad at mga kulay pink na isda na ito ay maya-maya. Gaya ng lapu-lapu, tinatawag ring high-valued fish ang maya-maya o red snapper dahil masarap ang isdang ito, kaya medyo mahal sa market. Pwede itong gawing sweet and sour, pinirito, paksiw, sinigang at marami pang iba. Itong maliliit na silvery at yellow ang kulay, ang tawag sa mga isdang ito ay salay-salay o yellowtail scad. Ito naman ang sapsap. Medyo kamukha ng salay-salay, pero ito ay mas maliliit at bilugang isda at kulay puti at silver. Ang mga sapsap ay halos sinlaki lang ng palad nyo, kids. Kumakain ba kayo ng sapsap? Sapsap na kay sarap. O, di ba? Rhyme. Ano naman kaya ang tawag sa mga isdang may natural na yellow na guhit sa gitna ng kanilang kaliskis? Ang tawag diyan ay salmonete. Masarap ito sa paksiw o kaya sinigang. May tanong ako, kids. Ano ang tawag sa isdang nangangarate? Ano daw? Ano ang tawag sa isdang nangangarate? Di tilapia! Oh, di ba? Tilapia. Pinakamarami ito sa ating archipelago at ang tawag dito ay tilapia o minsan ay St. Peter's fish. Matatagpuan ang mga ito sa dagat o kaya sa ilog. Ano namang isda ang matatagpuan sa Taal Lake? Ang tawag dito ay tawilis o Sardinella tawilis o sardinella. Ito ay endemic. Ito rin ay endemic o nabubuhay sa limited area lamang. Kaya kakaunti ang supply nito. Ito ay tinawag na endemic dahil nabubuhay ito sa limited area lamang. Kaya may time na naging kaunti ang supply nito at temporary na pinatigil muna ang paghuli sa mga tawilis. Kapag panahon kasi ng November at December, malamig ang tubig. Kaya ang ginagawa ng mga tawilis ay lumalangoy sila sa pinakailalim kung saan hindi na naaabot ng fishing nets.
Ito naman ang tuna o yellowfin tuna. Ito ang malalaking isda na silver ang kulay. Mayaman din ang ating karagatan sa mga isdang ito. O kids, pumunta pa tayo sa iba pang under the sea creatures. Wow! Ang mga ito ay whale shark o butanding. Alam mo bang ang whale shark ay hindi talaga whale? Kung hindi isda. Sila ay galing sa species ng world's largest fish at humahaba ng hanggang 12 meters long o singhaba ng 3-story building. Ang whale shark ay ikalawa sa largest known whale population in the world. Alam mo bang ang mouth ng whale shark ay mayroong over 300 rows of tiny teeth? Kayo ba? Ilan ba ang tiny teeth ninyo? Pero huwag kayong mag-alala, kids, kasi hindi sila kumakain ng human. Kumakain ang mga ito ng mga shrimp, algae, plant, sa ilalim ng tubig at iba pang small fishes. Tinawag rin silang gentle giants dahil bagamat sila ay whale shark, sila ay very slow swimmers at movers. Pero kahit na very slow mover sila, nakaka-travel sila sa malayong lugar. Also, ang whale shark can live a very long life. Kapag naalagaan sila ng tama, umaabot sila ng hanggang 150 years old. Wow! Matatagpuan ang butanding sa Leyte, Palawan, Sorsogon at Cebu. Ito naman ang mga dugong o sea cow o manatee. Sila ay large marine mammal na may egg-shaped head, may flippers at flat ang tail. Herbivore ang mga dugong. Kumakain sila ng 25 kilos ng seagrass every day. At tinawag silang sea cow kasi para silang baka, kalalaki. Malaki ang frame, ang katawan ng mga dugong. Yan ang isa sa extraordinary marine creatures na makikita sa ilalim ng karagatan. Kaya lang, unti-unti nang nauubos ang lahi ng mga dugong. O ang tawag sa kanila ay critically endangered dahil malapit nang maubos ang lahi ng mga dugong kasi hinuhuli ang mga ito para gawing pagkain at yung oil sa katawan ng dugong ay ginagamit din. Kaya may ginagawa ang ilang mga organization sa Palawan para i-preserve at ingatan ang mga dugong o sea cow. Ang nakakalungkot pa nito, maraming mga dugong ang natatrap sa fish cages at sa mga seaweed farm. Kaya malaking tulong na maging maayos ang marine ecosystem para mabuhay sila ng maayos at dumami ang kanilang lahi. Ito naman ang crabs. Kamag-anak ng crabs ang shrimp and lobster. Ang crabs o alimasag ay very distinct dahil patagilid sila kung lumakad. Mas mabilis kasing maglakad ng sideways ang mga crab kumpara kung sila ay maglalakad ng pa-forward. Also, crabs are omnivores or they both eat plants and animals. Pero, pinakamadalas silang kainin ay mga algae at organic non-living materials. Alam mo bang merong 7,000 na species ng crab na matatagpuan sa oceans around the world? At dito sa atin, sa Pilipinas, ilan sa mga sikat na crab ay ang alimango o mud crabs. Ito yung malalaki na size na crab at masasarap.
Kulay itim ang mga balat nito bago iluto, pero kapag naluto na ay nagiging orange. Meron pa! Kilala rin tayo sa crab na kung tawagin ay cucaracha o spanner crab o red frog crab. Ito ay malalaking crab na kulay pula, lalong-lalo na kapag ito ay luto na. Tinawag na cucaracha ang spanner crabs mula sa salitang Chavacano na cockroach, dahil mukha raw cockroach o ipis ang mga sea creature na ito. At common ito sa bodies of water sa Sulu Province at sa Zamboanga sa Mindanao. Dito naman sa Luzon, ito ay mayroon sa Bataan Province. At sa Tagalog, ang tawag sa cucaracha ay ipis dagat. Dahil dyan, may naalala kong isang kanta. Kumanta nga muna tayo bago natin ituloy ang ating online field trip. Tong, 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 pakitong, titong, alimango sa dagat. Malaki at masarap, mahirap, mahuli sa tong, 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 pakitong, titong, alimango sa dagat. Malaki at masarap, mahirap, mahuli sapagkat nangangagat. Alam niyo ba ang kantang ito? Kung kayo ay nakasabay, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Very good! Pinakahuli na makikita natin sa ating ocean adventure ay ang turtles o pagong. Sila ay classified as aquatic, semi-aquatic, or semi-terrestrial. Ibig sabihin, meron sa mga ito pwedeng mabuhay sa tubig, mayroong pwedeng mabuhay sa tubig at sa lupa, at pwedeng mabuhay sa lupa at sa tubig. Kabilang ang turtle sa oldest animal in the world. Alam niyo ba na buhay na sila noong million years ago pa? Wow! And they are considered as one of the oldest group of reptiles. And as pets, some turtles can live from 10 years to 150 years. Imagine that! Kung inaakala mong turtles are silent animals, nagkakamali ka. Because turtles can make range of noises. Depende sa kanilang species. At dito sa atin sa Pilipinas, ang pawikan ay abundant o marami sa Philippine Seas. Actually, marami tayong turtles. Dahil 5 out of 7 marine turtle species in the world, mayroon ang Pilipinas. Ganyan nilikha ng Diyos ang Pilipinas. Marami tayong mga likas na yaman. At kung hindi natin ito aalagaan ng tama, ang mga ito ay mawawala. Kaya kayo, kids, habang bata pa kayo, tumulong kayo sa pag-preserve ng ating marine life. Teacher, paano ko po mape-preserve ang marine life? Wala naman po kami sa dagat. Nakatira po kami sa city. Magandang katanungan yan. Kasi kahit kayo ay nasa city, kahit malayo kayo sa dagat, you can still help the environment. Ano-anong mga paraan? Pick up your trash. Huwag magkakalat. Huwag kung saan-saan itatapon ng basura. Reduce, reuse, and recycle plastic. Also, conserve water. Pag naligo, yung sapat lang na tubig ang gagamitin.
Pag-iinom ng tubig, kukuha ng tubig sa baso, uubusin mo yon para hindi nasasayang ang tubig. Also, you can use environmental-friendly products. Be an ocean-friendly pet owner and get involved. Okay, kids? Nag-enjoy ba kayo sa ating online ocean adventure? Ako din, hanggang sa susunod nating trip! Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hi kids! Ako si Teacher Jo. Nakakita na ba kayo ng malaking boat? Yung malaking boat? Sino na ang nakasakay dito sa boat? Taas ang kamay! Sa panaginip nakasakay? Aba, ako din si Teacher Jo. Teacher Jo ako ang pangalan ko. Hindi pa rin ako nakasakay sa malaking boat. Kagaya mo, kagaya nung isa dyan na nagtaas ng kamay. Ang kwento natin is not just about boat. Ang kwento natin is all about Noah. Si Noah ay isa sa mga Bible character na kinilala bilang hero of faith. Mataas yung tiwala niya kay Lord. Malaki ang trust niya sa ating Diyos. Alam mo ba, thousands of years ago, nung panahon ni Noah, hindi pa buhay ang mami at daddy nyo, lolo't lola nyo. Malayong taon pa ang nangyari. Laganap ang kasamaan ng tao at ang katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya nagalit ang Diyos. Sabi niya, Noah, gugunawin ko na ang mundo. Lilipulin ko ang lahat ng tao at hayop na nasa lupa. Kumuha ka ng matibay na kahoy at gumawa ng malaking arko. At gumawa siya ng malaking arko. Hindi biro ang paggawa nito dahil kailangan niya ng maraming kahoy. At yung laki ng barko ay sinlaki ng mga mall na pinupuntahan nyo dati bago mag-COVID-19, bago kayo na-quarantine. Kaya, bago dumating ang malaking pagbaha, pinasakay na ni Noah ang kaniyang pamilya at ang mga 2 pares ng hayop sa arko. Kids, can you name some animals na nakikita ninyo sa ating screen? Okay, tama, merong elephant. Merong giraffe, may tiger, may horse, may chicken, may rabbit, at iba pang mga hayop. Especially, meron pang isa, merong birds, and many more. Pagkatapos nun ay nagsakay din si Noah ng iba't ibang klase ng mga pagkain para sa kaniyang family. At ang family ni Noah, kasama ng kaniyang mga alagang hayop at yung mga hayop na pinasakay sa kanya ng Diyos, ay na-lockdown. Na-lockdown sila sa loob. Na-quarantine din. Bawal lumabas. Bawal talagang lumabas doon dahil kapag lumabas ka, ano mangyayari sa'yo? Bahae. So, pwede kang malunod. Walang quarantine pass na hinihingi. Pero ngayon, sa atin, bawal lumabas Yung mga batang kagaya ninyo, mga bulingkit, bawal po kayong lumabas dahil sa pandemic. At baka kayo ay mahawaan ng COVID-19 virus o iba pang mga virus na posibleng mahawa sa inyong katawan. And so, 40 days and 40 nights silang nakakulong without looking at the outside world. Pero hindi kinalimutan ng Diyos si Noah at ang kaniyang pamilya. At nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin at unti-unting bumaba ang tubig.
Sa loob ng 150 days nila sa arko, finally, wala nang baha. After nilang ma-lockdown sa gitna ng baha sa maraming araw, wala silang makita kundi ang buong family lang at yung mga animal sa loob ng ark. Hindi sila makakasilip sa window. Hindi nila alam kung humupa na ba ang baha o bumaba na ba ang baha o tuyo na ang lupa. Imagine nyo na lang kung gaano kasaya si Noah at ang kaniyang pamilya nang sila ay lumabas ng arko. At nagpasalamat ang buong pamilya ni Noah sa Diyos nang sila ay makalabas ng arko at muling makita at mabuhay sa mundo. Naligtas si Noah at ang kaniyang pamilya at lahat ng hayop na dinala niya sa arko. Sa ngayon, para tayong nasa loob ng ark. Pero ang kaibahan, meron tayong window. Meron tayong internet access that will allow us to travel to different places without even going out. Kahit nga kayo ngayon, nag-aaral kayo na nasa loob ng bahay. Gaya ng ginawa ng Diyos sa Noah family sa loob ng ark, ganun din ang gagawin niya sa inyo at ginagawa niya sa pamilya ninyo. May the Lord be your comfort, mga kids, habang kayo ay nasa loob ng inyong mga arko. Nasa loob ng inyong mga bahay. Hanggang dito na muna. Ako po si Teacher Jo Alabastro at magtutuloy na ng lesson ang ating teacher o i-ready nyo na ulit ang inyong mga sarili. Hello! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako, si Coach Miko, ang magtuturo sa inyo ng exciting song today. Kasama natin si Kuya Josh on the piano. Ready na ba kayo? Our song for today is Naniniwala Ako. Ready? Let's begin. Part 1, line 1. Naniniwala ako. Kayo naman. Line 2. Naniniwala ako. Line 3. Naniniwala ako kay Jesus. Very good. Next line. Iingatan ako. Next. Tutulungan ako. Next. Yan ang kanyang pangako. Very good. Now, let's sing it from the top. The entire part 1. Naniniwala ako, naniniwala ako, naniniwala ako kay Jesus. Iingatan ako, tutulungan ako, yan ang kanyang pangako. Very good! Now, let's move on to part 2, line 1. Sapagkat ito ang sabi ng Biblia. Next. Na ako'y anak ng Diyos at mahal niyang talaga. Very good. Now, let's sing the entire part 2. Sapagkat ito ang sabi ng Biblia, na ako'y anak ng Diyos at mahal niyang talaga. Very good. Now, let's sing the song from the top. Ready? Let's go.
go! Naniniwala ako kay Jesus. Iingatan ako, tutulungan ako, yan ang kanyang pangako. Sapagkat ito ang sabi ng Biblia, na ako'y anak ng Diyos at mahal niyang talaga. Naniniwala ako kay Jesus. Iingatan ako, tutulungan ako, yan ang kanyang pangako. Sapagkat ito ang sabi ng Biblia, na ako'y anak ng Diyos at mahal niyang talaga. At mahal niyang talaga. At mahal niyang talaga. Very good! Sana nag-enjoy kayo dito sa ating kantahan sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Thank you, Kuya Josh! Ako ulit si Coach Miko at hanggang sa muli nating pag-aawitan. Paalam! Hello! Welcome back sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako ulit si Coach Miko, kasama ang ating pianist si Kuya Josh. Are you ready to sing today? Okay, before we sing our song today, let's do a little bit of vocal warm-ups. Are you ready? Sing with me. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. And higher. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. Last one. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go lower. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1, and lower. 1, 2, 3, 2, 1. Action. Very good! Now that we're done with our warm-ups, let's sing our song, He's Got the Whole World in His Hands. We have 4 lines to sing today. Let's sing. He's got the whole world in His hands. Your turn. Next line. He's got the whole world in His hands. Third line. He's got the whole world in His hands. And last, He's got the whole world in His hands. Very good! That was short and easy, right? Now, it's time to sing from the top. Let's go! He's got the whole world in His hands. 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 Very good! Hey kids! Are you familiar with rhyming words? Words that are formed by combining the letters of the alphabet.
It is important to remember that the English alphabet is composed of 26 letters with 5 vowels and 21 consonants. 5 vowels and 21 consonants. By combining some of these letters, words may be formed. Rhyming words refer to 2 or more words having the same ending sounds. These rhyming words are very common in songs, poems, and nursery rhymes. Here are the examples. Car, bar. Rice, rice. Pet, get. Tree, free. Case, vase. Red, bed. Bag, tag. Pan, fan. Jet, net. Kit, bit. Set, net. Play, clay. Read, lead. Jam, ham. Shell, bell. Cup, pop. Hen, pen. Sail, tail. Bone, cone. Identify the rhyming words in the nursery rhyme below. This time, you will be needing your notebooks and pens. Write your answers in your notebook. Identify the rhyming words in the nursery rhyme below. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck 1. The mouse ran down. Again, hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck 1. The mouse ran down. What are the rhyming words in the nursery rhyme Hickory Dickory Dock? Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck 1. The mouse ran down. If your answers are hickory dickory, you are correct. How about duck and clock? Duck and clock. Do they rhyme? Very good. So the rhyming words in hickory dickory dock are hickory and dickory, dock and clock. Very good.
How about trying these nursery rhymes? Select from the given choices. Write your answers in your notebook. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. La 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 la, la 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 la, la 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 la, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the letter A, hill, or letter B, stairs. Jack and Jill went up the letter A, hill, or letter B, stairs. Letter A, hill. Very good. Because Jill and hill are rhyming words. How about this one? Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you, letter A, where, or letter B, are. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Very good. Because star and are rhyming words. Very good. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great, letter A, fall, or letter B, sleep. Letter A, fall, or letter B, sleep. If your answer is letter A or fall, you are correct because wall and fall are both rhyming words. Let's try another one. A sailor went to sea to see what he could see. But all he could see was the bottom of the deep blue sea. What are the rhyming words? Did you hear the rhyming words? If your answers are C and C, you are correct. How about this one? Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One
Can you tell me what are the rhyming words? If your answers are wool and full, you are correct. Very good. Na-enjoy niyo ba ang lesson natin ngayong araw na to? May mga kailangan ba kayong balik-aralan? Tamang-tama dahil nariyan ang inyong mga magulang at mga kasama sa bahay para tulungan kayo dun sa mga lesson na nahirapan kayo. At dun sa mga lesson na gusto rin ninyong balikan, pwede ninyong bisitahin ang Facebook page ng Exemplars o kaya naman ng FEBC Radio TV para hanapin yung mga video ng e-eskwela kung saan pwede rin ninyong mapanood para makaka-catch up kayo mga bata sa inyong mga lesson. Ang e-eskwela, online paaralan para sa bulilit ng tahanan ay tumutulong para mas mapadali ang pag-aaral lalong-lalo na kayo mga bata habang nasa tahanan pa. At umaasa kami na bawat lesson ay meron kayong naiuuwi na mga aralin na mga life skill na tututunan sa inyong mga buhay. At nananatiling masaya sa loob ng tahanan, masaya at ligtas. Nag-aalala ba kayo sa inyong future o sa mga darating na panahon? Makakalabas pa po ba ako, Mami? Makakapasok pa po ba ako sa school? Aba, yan ang pangarap ng marami sa atin, lalong-lalo na yung mga doktor at mga nasa pamahalaan. Kaya, kids, lagi natin silang isasama sa prayers natin, ha? Dahil sila ay abalang-abala. Kagaya ninyo, nag-aaral din sila kung paano tayo matutulungan at kung paano malalabanan ng ating katawan ang mga virus na nananatili dito sa ating bansa, lalong-lalo na ang COVID-19. And so, dapat din kayong makipag-cooperate o sumunod sa payo ng mga magulang. Kapag sinabi na matulog ng maaga, huwag magpupuyat dahil ang pagpupuyat ay nakakababa ng resistensya ng katawan, lalong-lalo na kayong mga bata. Okay, so matulog ng maaga, kumpletong oras, 8 hours, kumain ng wastong pagkain. Mga pagkain na malulusog, mga pagkain gulay, karne, gatas, at iwasan o kaya'y bawasan ang pagkaing maaalat at matatamis. Kailangan kasi nating ingatan ang ating mga sarili habang tayo'y nasa bahay at magpalakas. Dahil yan ang lalaban para sa mga sakit na pwedeng dumapo sa inyong mga katawan. At syempre, paalaala sa Matthew 6:10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Again, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nananatiling makapangyarihan ang ating Panginoon kahit na meron pa rin COVID-19 sa buong mundo. Mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos para kayo ay protektahan, kaya huwag matatakot at huwag malulungkot dahil meron tayong Diyos na lagi nating pinagkakatiwalaan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, ang inyong teacher dito sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Stay safe and God bless you. E-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.